Magandang araw po mga beloved. Yan po, pasensya na umuulan kasi nakailang ulit po ako. So, naabuti na rin. Pero, yan ko nga po rin po ang Panginoon. Bago ko tayo mag-start, gusto ko lang po, ewan ko kung napansin nyo, yung reel ko dati, nilagyan ko po ng correction na 2031, di po 3031 na po. Purihin po ang Panginoon. At saka mag-ingat po tayo, sobrang maulan, mabagyo po. So, yan. At nahirap na ako magsalita. Pag paulit-ulit, nahirapan po ako lalo magsalita. At bago po tayo mag-start, tayo po muna yung manalangin. Praise the Lord. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. Tulungan naman o Diyos ang iyong apang likod na madala yung mga salita na may buong katapangan, katuhan, o Diyos karunungan. Panginoon, salamat po. Tulungan mo at ingatan mo aming mga kaibigan sa mga panahong ganito, Panginoon. Gabayan mo po sila, ikaw maglaan ng kanilang mga pangangailangan. Buksan mo ang kanilang puso't isip, O Diyos, sa iyong mga salita at sa pagtanggap ng kaligtasan, Panginoon, mula sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan po. So, pasensya na nagbukas ako ng ilam kasi madilim. Ang title po natin, paano tayo makakapaglingkod sa Diyos? At ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kaya bago po tayo makapaglingkod sa Kanya, kailangan muna tayo ay maligtas at malinis sa kasalanan sapagkat kung tayo po ay maglilingkod ng wala pang kaligtasan at hindi malinis, ay hindi tayo ibibilang ng Diyos sa Kanyang katuwiran po. Sorry po kasi pag salita ko ng salita, ay nahihirapan lalo ako magsalita. Ay nakailang ulit ako, siguro more than 10 times na. Kasi nga yung bibig ko po. So yan, pasensya na po. So yung dito na dapat po tayo ay tumanggap muna ng kaligtasan bago ka makapaglingkod sa Panginoon. At syempre, bautismo po na mahugasan tayo sa ating mga kasalanan kasi nga po tayo marumi. Yung Holy Spirit po hindi mananahab pag tayo po ay makasalanan. Yung kasalanan nandito po sa atin, sa katawan po natin. At saka syempre, yung kasalanan kasi sumisira nga po At di ba bago kunyari ikaw kakain, so gusto mo yung malinis na plato. So ganyan po ang Panginoon, bago tayo gamitin, kailangan po ay malinis po tayo bago tayo makapaglingkod po rin po, Panginoon. Pasensya na kasi yun po yung problema ng yung nga isa sa problema po ng mga na-stroke. Glory to God. So sabi sa Hebreo 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungin sa Diyos at ay maglilinis na inyong buti sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So dapat nga po ang magliligtas sa atin sa kasalanan ay walang kasalanan. Yan po. So si Kristo nga po yun, ang Panginoong Hesus, na tayo nga po ay patay dahil po sa ating mga kasalanan. Pray po ang Panginoon. Sabi sa Efeso 2:8-10, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magagawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos nang una upang siya nating lakaran. So, bago pa man po ay nakaredy na ang kumbaga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin na mga naglilingkod para siya po nating lakaran po. Purihin po ang Panginoon. At yung nga, tayo po inaligtas sa biyaya. Ako po, kayo, kung kayo nakatanggap ng kaligtasan na para wala makapagmapuri, hindi sa kabaitan, kundi sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos po ay sagana. Tinatawag tayong lahat, tayo lang po ay tumugon. So, anong sabi niya? Ang Panginoon ang naglalagay sa atin sa paglilingkod, hindi tayo, kundi ang Panginoon po. So, pero ang Panginoon ay tumatawag po sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Puri po ang Panginoon. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Saglit po. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Purihin po ang Panginoon.
Anong uri ba ng paglilingkod ang katanggap-tanggap sa Panginoon? Paglilingkod na may pagtitiis sa pamamagitan ng pagtanggi sa sarili at hindi pagsang-ayon sa sanlibutan. So, tatalikod ka na sa mga gawain ng sanlibutan, 'di ba? Lalo na yung mga bisyo, yan po. So, masasamang gawa ng sanlibutan, tatanggihan na po natin yan. Kasi sabi diyan, paglilikod na may pagtitiis sa pamamagitan ng pagtanggi sa sarili. Lalo na nga, kunyari, Lord's Day. So, imbis na ikaw ay nasa birthday yan, siyempre mag-Lord's Day ka muna. Napupurihin po ang Panginoon. Sabi sa Marcos 8:34, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila sinabi kong ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, ito yung, kumbaga, yung nga, deny ourselves, na, kumbaga, ikaw po ay mataas ang katungkulan mo sa isang kumpanya, sa paglilingkod, kunyari sa church, sila ay mga engineer. So, pag nasa church ka, ikaw ay alagad ni Kristo. Ganun din naman sa labas. Kailangan po tayo, aasta po tayo, na tayo po ay alagad ni Kristo. Hindi yung pagdating sa labas, pag sa church, bait-baitan. Pagdating sa labas, masamang tao ka. So, lalakaran mo na nga yung daan ni Kristo po. Hindi na yung daan natin. Na po yung dating daan. Purihin po ang Panginoon. Nasaan na tayo? So, teka lang po. Ako ay naluwala. Yan. Sabi sa Hebreo 10:26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos natin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Lumalakas ulit yung ulan. Pasensya na po. Naubutan na nga, palakas na palakas yung ulan. So, yung mga tumalikod, backslider, syempre, yan po, mahal tayo ng Panginoon. So, meron ka pang chance na makabalik. Yan. So, pagka nalaman mo na yung katotohanan, tumalikod ka, 'di ba, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Alam mo na tumalikod ka pa. No po, kaya sa mga nag-backslider, makabalik po kayo sa church. Na po rin po, Panginoon, sa mga akay ko, sana po tayo po ay maglingkod sa tunay na paglilingkod po. Rin po, Panginoon. Sabi sa Roma 12:3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinaunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Lalakas ako na baka magulo po. So, yung mga sapagkat sinasabi ay, saan na ba? Yan. No, huwag tayong sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat. Kunyari po ako'y ginagamit ng Panginoon, hindi ako nga pwede magyabang, na lalo pa nga dapat maging humble po. Kasi ang dali-dali ka lang talagang, kumbaga, pag ikaw ay itinaas ng Diyos, ang dali ka rin niya ibaba. No po, kaya dapat mas maging humble. No po, rin po ang Panginoon. Kahit po sa secular, ganun rin po, na pag ikaw ay sumikat, dapat ganun ka pa rin kung ano kan dati. Yan. Kaya yung iba ay mga artista na nawala po kasi nga nakalimutan lumingon. No po, rin po ang Panginoon. Paglilingkod na may kagalakan, awit 102. Maglingkod kayo na may kasaya sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, sapagkat ang kagalakan sa paglilikod ang siya nating kalakasan. Purihin po ang Panginoon. Totoo talaga yon. Ako po, lalo na sa Dubai, from Dubai until here, na talaga yung Sunday, pinakamasayang araw po ng paglilingkod nga, na kumbaga kahit marami kang problema, pag Sunday nawawala, sa totoo lang. Purihin po ang Panginoon. Kaya, tsaka, hindi ka pwede maglingkod na malungkot ka po. Kasi hindi rin sasaya yung Panginoon sa'yo. No po, purihin po ang Panginoon. Sabi sa Nehemiah 8:10,
nang magkagay kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba at magsiinom kayo ng matamis at magpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat sa araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayo mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon inyong kalakasan. Puri po Panginoon. Totoo talaga. So hindi ko na po yan, na hindi alam talaga ng marami yung paglilingkod po talaga sa Diyos. Sobrang masaya. Hindi mo mako-compare sa mga pagkain, sa mga pinupuntuhan ng iba na nalibot mo na yung buong mundo. Pero yung paglilingkod sa Diyos, hindi mo talaga mako-compare po yung happiness, yung joy. Purihin po ang Panginoon. Lalo na yung makapag-akay ka ng kaluluwa. Purihin po ang Panginoon. Sabi sa paglilingkod na may mabuting kalooban, Efeso 6:8, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Paglilingkod na may mabuting kalooban, hindi na natin masyado i-discuss po na dapat talaga binago ka na ni Kristo na po. Hindi naman one night po, pero habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat nababago ka na, tsaka tumatagal ka sa church, sana ibang tao ka na. Ikaw po ay, sabi ko nga, at least yung na 50 years na sa church, kalahati ni Kristo, ganun na sila. No po, kaya iba-iba nga, merong yung nga may nahuhuling nauuna at may nauunang nahuli. Kasi iba, nangyayari, naging tradisyon na lang sa kanya yung pagsamba. Hindi na talaga nalagay sa puso. Yan po, purihin po Panginoon. Sabi sa Colossus 3:17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Colossus 3:23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yung puso, gagawin mo talaga, do everything with love po. Hindi pwedeng bara-barabay na kahit sa pagbibigay. Yan po, kahit anong gawin mo, pagluluto, pagbibigay, pagtulong, yan po, paglilingkod nga, yan po, pag-awit, dapat po talaga ay, lalo na sa paglilingkod ka, dapat po talaga ay, kumbaga lagi mo iniisip na ang Diyos pinaparangalan mo, hindi yung sarili mo. Napupurihin po ang Panginoon. Sabi sa Kronika, paglilingkod na may pagtatalaga. Last na po ito. Number 5 na to. Kronika 38. Ngayon huwag kayo maging mapagmatigas ang ulo na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kanyang sanktuaryo na kanyang itinalagas magpakailanman, at kayo mga lingkod sa Panginoon yung Diyos upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. Ang sabi dyan, huwag kayong magmatigas ang ulo. Yan po. So, purihin po Panginoon, magsitalaga kayo sa Panginoon, magsipasok sa kanyang sanktuaryo na kanyang itinalaga magpakailanman, at kayo mga lingkod sa Panginoon yung Diyos. So, ang Diyos po talaga, ang trabaho nga natin sa mundo, of course, yung ikaw ay sumaya. Pero ang talaga natin para po tayo maglingkod po sa Panginoon, hindi paglingkuran natin yung sarili natin. No po, yan. Hindi tayo ginawa ng Panginoon para intindihin lang natin ang sarili po natin. Love God above all and love our neighbor as we love ourselves po. Napupurihin po ang Panginoon. At sabi sa, ano ang pangako ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya? Siyempre, tatanggap po tayo ng gantimpala. Yan. At gusto ko lang sabihin, yung mawala yung galit ng Panginoon. Siyempre nga, pag ikaw naglilingkod na, sana nga lahat po, pero hindi nga mangyayari kasi yung iba, hindi kayang talikuran po yung sarili nila. No po? So, anong tatanggapin natin gantimpala pa sa Panginoon? Sabi sa Colossus 3:24, yamang inyong nalalaman sa Panginoon ay tanggapin nyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo.
Hebreo 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Purihin po ang Panginoon. Ganting mana na ito nga po yung eternal life. No po, purihin po ang Panginoon. Di na ako magtagal. Yan po, na sana po patuloy na nananawagan ng Panginoon sa atin bago pa tayo abutin ng kasamaan, yan po, ng trouble ng ating buhay. Nga ikaw po ay mamatay na wala kang kaligtasan sa tunay na paglilingkod, na yung nga sinamampalat na mapunta sa impyerno po. Yan. So, sana po tumanggap na po na tayo ng kaligtasan po. No po, rin po, Panginoon, tayo po'y manalangin. Praise the Lord, Panginoon, salamat muli sa araw ng to, O Diyos, sa pagtatagpupay ng iyong lingkod, sa aming mga kaibigan. Patuloy mong ipuin ang kanilang puso at buksan mo kanilang isip sa katotohanan. O Diyos, na maunawaan nila ang ginawa ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat po, naway matanggap nila ang regalo mula sa iyo, dakilang Diyos. At nawa, Panginoon, ingatan mo sila sa araw-araw. Ikaw maglaan ng kanilang mga pangangailangan. Ang may sakit, ikaw ang magpagaling. Sa mga wala, ikaw po ang magbigay. At sa mga, O Diyos, mga nalulungkot, ikaw po ang magbigay ng kagalakan. Nawa, Panginoon, na makasama namin sila sa paglilingkod upang malubos ang kanilang kagalakan sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming patuloy na pagpapasalamat, pagluluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Kita-kits po ulit tayo bukas po. Salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless us all.